Praise God. Magandang araw pong muli sa lahat ng taga-subaybay ng ating Morning Tilaok. At ako po si Sister Janet Baban mula po sa TSCCFI. At samahan niyo po akong muling mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy po kaming nagpupuri minsan pa sa isang napakagandang araw. At dalangin namin ang patuloy niyong pangunguna sa bawat isa sa pagbubulayan po namin ngayon. Patuloy kayo po ang kumilos upang sa lahat po ng makakarinig makapagbigay po ito ng kalakasan, ng encouragement, ng pag-asa na kung kami po ay mananatili na nag-worship sa inyo, meron pong mangyayari sa aming buhay. At patuloy na kayo po ang patuloy mag-ingat bagamat masama ang panahon. Hindi po yan dahilan para hindi po namin ibigay yung praises na para po sa inyo. Kaya maraming salamat po. Binabalik namin ang kapurihan in Jesus' name. Amen. Praise God. Ang focus verse po natin sa umagang to ay matatagpuan po sa Psalms 95 verse 6 to 7. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker in reverent praise and prayer, for He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice. Ito po ay pinamagatan kong, come, let us bow down. What is worship po? Ano po bang pumapasok sa isip nyo kapag naririnig nyo yung word na worship? At sa atin po, paano po ba tayong mag-worship sa ating Panginoong Diyos? Hayaan niyo po kung mag-start sa pamamagitan po ng isang illustration. Ito po ay patungkol kay Henry Ward Beecher. Isa po siyang famous na American preacher noong 19th century. At one Sunday nga po, habang siya po ay papunta sa church na kung saan siya po yung preacher, marami po yung nag-gather para mapakinggan yung preacher niya. Yung preaching niya, ayan. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, kailangan niya pong umalis at nag-take over yung kapatid niya na si Thomas Beecher para mag-preach. At nang tumayo po sa pulpit si Thomas, ang ilan sa mga dumalo para makinig kay Henry ay unti-unting nag-alisan. Pero ang sabi po dito ni Thomas, nag-announce po siya, all who came this morning to worship Henry Ward Beecher may now be excused. Those who came to worship God may certainly remain. Dito po minsan, may maririnig po tayo na, ay, hindi naman si pastor yung magpipreach, hindi na muna ako aaten. Kumbaga sa atin, bakit, ano po ba ang dahilan? Bakit po tayo umaaten ng mga services? Bakit po tayo nag-church? At ito pong chapter na to sa Psalms 95, dito po mauunawaan natin ano po yung ibig sabihin ng worship. Kung mapapansin po natin doon sa verse natin, nagsimula po siya sa word na come. Sabi nga po, ito po ay invitation ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Invitation na tayo po ay mag-worship. Kasi bakit po hinahanap ng ating Panginoong Diyos yung ating pagsamba. Pagsamba na wala pong hesitation. At sabi nga po, tayo ay iniimbitahan ng ating Panginoong Diyos na sabi nga maramdaman yung kanyang presensya at tayo ay mag-worship sa kanya. Kaya meron po ako dito na 3 aspects of God's invitation regarding worship. Number 1 po is rejoice. The first invitation is come to rejoice. Sa mga naunang verse po mula po sa Psalms 95:1, dito pa lang po sinabi po dito, come let us sing for joy to the Lord, let us shout aloud to the rock of our salvation. Hanggang sa to po, let us come before Him with thanksgiving and exalt Him with music and song. Dito po tatlong papasok po yung sabi nga po, 4 characteristic ng rejoicing. Letter A po is worship is collective. Sabi nga po dito sa mga naunang verse, 3 beses na sinabi na let us. 3 beses inulit. At of course sa atin meron po tayong time na nag-worship po tayo privately. But dito po, ito po ay sabi nga po ng psalmist na nakadesign po na yung pag-worship ay congregational, hindi po pang individual.
Kaya dito po, sabi nga po, let us, tayo po ay sama-sama na mag-worship sa ating Panginoong Diyos. Letter B, worship is participative. When we come collectively to worship, we are to participate in worship. Maari po tayo mag-worship mula sa ating puso or umawit ng tahimik. Ngunit hinahanap din ni Lord sa atin yung masayang pagsamba. Yung word nga po na ginamit dito is exuberant. At sabi po doon, kumbaga, masayang masaya. How can we participate? Sabi po dun sa verse, let us sing for joy. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him. Sabi nga po, we are to sing and shout aloud to the rock of our salvation. Literal na pagsigaw, katulad ng ginagawa ng mga Israelites kapag may mga battle or nagsiselebrate sila ng tagumpay. Worship has to be vibrant. Katulad ni David, wala po siyang pakialam kasi po ang pinupuri niya po ay ang ating Panginoong Diyos. Katulad ni David, vibrant, energetic, cheerful in worship. And so we are to collectively express our worship vocally and with vibrancy. Letter C, worship is God-centered. Sabi po doon, let us sing to the Lord. Let us shout to the rock of our salvation. Kaya dito po, ang focus po natin ay sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman laging kailangan na maging emotional or kumantalan tayo para sa sarili natin. Ang focus po natin ay hindi po para gumanda yung pakiramdam natin. Kailangan po nag-worship tayo, nakapokus tayo sa ating Panginoong Diyos. We need to make sure our music is Christ-centered at hindi po man-centered. It is to sing and shout to the Lord, make music to the Lord. We are called to engage our body, soul, and spirit, complete with our emotions in a total preoccupation to God, who is the rock of our salvation. Letter D, worship is founded on truth that God is sovereign. Alam natin, bakit po tayo nag-worship? Alam natin that He is worthy to be praised. Hindi lang niya nilikha yung mundo sa kanyang kamay. Ang mundo ay nasa kanyang kamay mismo. Ibig sabihin, siya po yung may control ng lahat ng bagay. Kaya karapat-dapat lang na tayo ay mag-worship sa ating Panginoong Diyos. Number 2 po, reverence. Dito nga po sa ating focus verse, ito po sabi nga yung second reason, excuse me po, para po tayo ay mag-worship. Sabi po dito, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Tingnan po natin yung naging pagbabago mula po dun sa verse 5 na from enthusiastic and loud songs of joy, papunta po sa, sabi nga po, inspired reverence and humility para sa ating Panginoong Diyos. Dun sa verse 6 and 7, we are called to move from praise to prostration. Mula sa masayang pagpupuri, makita po natin yung sa pagpapakumbaba, pagpapatirapa, pagpapanikluhod sa ating Panginoong Diyos. Worship involves both vibrant rejoicing and speechless reverence. Dito po kasi hindi lang po tayo mag-focus na ang ating Panginoong Diyos yung Creator. Siya rin po yung ating Redeemer, yung ating Savior. Hindi po siya yung distant God. Siya na po yung ating personal God. Sabi po sa verse, yung we are our Maker. We are the people of His pasture and the flock under His care. Habang lumalalim po yung relasyon natin at na-experience natin yung kamay ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, mas lalo po nating mararamdaman yung greater submission at yung reverence sa ating Panginoong Diyos. Our corporate worship services should always contain elements of both expressive rejoicing and reverence to God. We need to have worship services filled with praise and prostration, shouts and silence, happiness and holiness, rejoicing and reverence. Number 3 po, respond. Sa last part po ng verse 7, sabi po doon, today, if only you would hear His voice. Mula po doon sa pagpupuri, then patungo po sa pag-humble sa ating Panginoong Diyos, pag-submit. Anong sabi po doon sa verse 7? If only you would hear His voice. Andun po yung warning. Basically, ano po ba yung nais ng Lord? Na tayo po ay makinig sa Kanyang tinig. Hindi lang tayo pupunta sa church para umawit. Nais niya na isabuhay natin kung ano man po yung mga naririnig natin. Kaya,
kung titignan po natin sa service, hindi lang po siya puro pag-awit. Kasi meron pong part ng listening and responding to God's word, kung saan nandun po yung preaching. Kaya let's make sure that our worship leads to action. Huwag lang tayong pumunta sa church para ma-move or ma-touch sa mga awitin, but with a commitment to move to obedience. Kaya sa conclusion ko po, worship is more than praise and worship. Hindi lang po ito patungkol sa mga inaawit natin. It is a realization na meron po tayong nag-iisang Diyos who is worthy of our adoration, sa praises po natin, na itataas po natin sa lahat po ng oras. Worship is far more than music. Kung magde-depend lang po tayo sa music, pero hindi natin nare-recognize who we worship, we miss the point. Kailangan natin ng tunay na pagsamba. Ang worship ay hindi lang patungkol sa music or sa worship leader. Worship is about God who is worthy of worship. Worship is not for our enjoyment. It is for God's pleasure. Bakit po ba tayo lumalapit sa Diyos? Hindi po para tumanggap, kundi para po magbigay. Ito ay patungkol sa Diyos kung napiplease po ba siya sa binibigay nating pagsamba, sa pag-worship natin sa ating Panginoong Diyos. And worship is not part of our life. It is our whole life. Kaya dapat maging lifestyle po natin ito. At lastly po, surrender to God. Absolutely. When we come to God, dapat matutunan po natin yung kahalagahan ng pagsuko. May mga pagkakataon na ginagawa po natin yung gusto natin. Pero pag tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos, ang itatanong na po natin kay Lord, ano po ba yung nais niyong gawin namin, Panginoon Diyos? Kumbaga sa atin, sabi nga po dito, worship without obedience is worthless, mga kapatid. Kaya sa atin, ibigay lang natin yung karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ang prayer focus po natin sa umagang to ay pray that we come before God with humble hearts, worshiping Him with reverence as our Creator and Shepherd. And prayer for our neighbors, pray that our neighbors experience peace, hope, and see the love of Jesus through our actions. Let's pray po. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Kami po ay dumudulog sa inyong harapan ng may pagpapakumbaba, Lord Jesus. Dalangin po namin na patuloy po kayong manguna. Ina-acknowledge namin yung kabutihan nyo, yung kadakilaan nyo po sa aming buhay. Dahil, Lord, we are nothing without you, Lord. Kung ano man po yung meron kami, kayo po yung source ng lahat ng bagay. Kung ano po at nasaan po kami ngayon. Kaya dalangin namin na patuloy nyo kaming gabayan at ilid sa mga bagay na nais nyo sa aming buhay, na nais naming gawin at hindi po sa aming sariling kalooban. At naway maging kalakasan po kami ng mga tao na nasa paligid namin. Makita po nila yung love, yung kapayapaan, yung kagalakan sa pamamagitan ng mga actions namin. Maging pagpapala rin po kami sa bawat tao na nangangailangan po ng Diyos, Lord Jesus. Kaya patuloy, kayo po ang manguna sa lahat ng aming gagawin at makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa inyong pangalan through our testimony, sa pamamagitan ng aming action, sa pamamagitan ng mga pag-worship na aming ginagawa. May mga tao rin po kaming mailapit sa inyo. Kaya maraming salamat po sa umagang to. Patuloy, kayo po ang manguna and i-lead nyo po kami. Kalooban lang po ninyo ang masunod at hindi po ang aming kalooban. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Kaya maraming salamat po. God bless po sa lahat ng nakikinig.